Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, sa ating mga kababayan din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyo, Banateros, Banateras worldwide. Ako po muli, si Coach Oli. Bago po tayo magsimula, ako po ay humihingi ng konting lambing. I-like nyo po itong video na ito. Napaka-importante na ito dahil sa pagpapakalat ni YouTube sa mas marami pang manunood itong ating video. At higit sa lahat, sa mga hindi ko pa po subscribers, kasi sabi sa akin ni YouTube, may email. More than 50% daw ng mga sumusubaybay kay Coach Oli ay hindi pa po subscriber. So paki-check nyo kung nakasubscribe na kayo dito sa aking channel. Click nyo yung subscribe button. Tapos lalagay doon, subscribe. Check nyo ha. So, wag po kakalimutan, Coach Oli News PH. Ito po ang ating magiging topic ngayon. Ito ang ating mga pag-uusapan. Dan Fernandez. Magsasapelikula na. Babalik artista, Viva Max. May bagong pelikula kasama si Joel Chua. Oy, di umano. Pag-usapan natin yan. Grabe. Hindi lang pang-auditor, hindi lang pang-COA ang Quadcom, pang-artista pa. Hoy, Viva Max. Hoy. Dan Fernandez. Pangalawa, si PRRD ang magiging abogado ni VP Sara sa mga kasong isasampa sa kanya. At pag-usapan po natin ang tunay na kahulugan nito. Pangatlo, yung bagong statement. May bagong statement po si VP Sara. Kinakatakutan ng marami na involved sa politika. Yan. Warning po yan. Warning. Pag-usapan po natin. Muli po Okay, subscribe. Okay. Sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Mamaya na yung yung pag-usapan natin yung kay BP Sara, yung bagong statement ni BP Sara na kinakatakutan ng maraming politiko. Okay, pero ito muna. Tingnan natin, gusto kong mapanood ninyo kung paano mangampanya si Dan Fernandez. Ayun po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang tatakbo pong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bakit daw nandiyan siya, humihingi siya ng suporta sa mga dahil tumatakbo siyang gobernador. Ayan governor. Bilang gobernador, may dalang biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuring. Mapansin nyo kanina tahimik di ba? Pinapakinggan si Dan Fernandez, walang sumisigaw. Ngayon, nung sinabing magbibigay siya ng benepisyo, ang tawag nila dyan benepisyo. Wala daw uuwing luhaan. Luhaan! Doon lang nagsigawan ng taong bayan. Ay, kayo mga taga Laguna, na paano kayo? Ay, sige, tuloy. May dalang pera! Yun naman pala, uuwi kayong may dalang pera. Yaan po ang kampanya ni Dan Fernandez. Legalize vote buying. Iboto nyo ako bilang gobernador. At pag ako ay naman naging gobernador, hindi kayo uwing luhaan dahil kayo ay may biyaya, kayo ay bibigyan ng pera. Grabe, no? Ano yan? Di vote buying? Sa bagay, sino magsasabi na yan ay illegal? Sila nga nakaupo sa kamera akalain mo yung sa kamera, NPA nagpapakulong ng general. Ganun na po ang kamera ngayon. Tuloy. Aside doon sa bibigyan po ni Congressman Don Ronain, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat.
Oy, pera nating personal for roads. Yan, ang dami mong pera. Kumita ka ba sa pagiging artista mo? Sa Viva Max? Oy, Viva Max ba ito? Hindi, kasi ano, di ba? O may nagsasabi, dating Ballstar, baka mag-Viva Max ba to? Ako, sa katunayan, ayoko magsalita patungkol dyan sa Viva. Kasi wala po akong alam sa artista eh, no? No, pero yung nasabi nila dati tong i-Ballstar, wala namang masama sa dati. Kaya lang, magbibigay daw siya ng sarili niyang pera na chika-chika. Baka yan yung akap ni Martin. Hindi kaya? Ay, marami kayong napamaskuhan na. Speaker, baka naman. Baka naman. Pero maganda dito, hindi pa po tayo Pero ang maganda rito, yan na. Hindi pa tapos. Senador, nabibigay na po kami ni Dondon, nagpag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang magiging Vice Governor Genovante. Triple ang bibigyan namin sa inyo! Yun! Vote buying! Pag ako naging gobernador at yung kanyang kasamahan ay magiging congressman at saka yung pinopromote niyang vice mayor ay magiging vice mayor, pag kami nanalo, triple ang inyo makukuha. Ano yan? Vote buying. No, di ba? Iboto nyo ako. Pag nanalo ako, may pera kayo. Pambihira naman. Huwag na tayo maglokohan. Ang tanong, may lakas ba ng loob? May bayag ba ang Quadcom para imbestigahan yan? Tanong lang. Kasi nga, tingnan mo kung ano-ano pinag-iimbestigahan ng Quadcom. Yung ginawa nitong kabalbalan at saka ni Abante tungkol kay Grijaldo. Meron silang ginawang kabalbalan. Hindi inimbestigahan ng Quadcom. Anong ginawa kay Grijaldo? Ikinulong. Pinagpasko sa kulungan. Kinontempt. Hindi na nila inimbestigahan. Di ba? Wala namang masama eh. Di ba? Sana man lang yung Quadcom, nagkaroon din sila ng public hearing. Gaya ng ginagawa nila kay PRRD, gaya ng ginawa nila kay BP Sara, gaya ng ginagawa nila kay Atty. Lopez, gaya ng ginawa nila kay Grijaldo, gaya ng ginawa nila kung kasi kanino pa, at ginawa nila kay General Wilkins. Sana man lang, nagkaroon ng bayag ang Quadcom na sana inimbestigahan din nila. Regardless kung may mali si Dan Fernandez at si Abante or wala. Hindi na nga nila inimbestigahan yung kawawang uniformadong tao na si Grijaldo na nagsiwalat ng katarantaduhan nitong si Dan Fernandez at ni Abante, di umano, yun ang nakakulong. Eto ngayon, laya. Walang investigasyon nangyari. And at the same time, eto, may vote buying. Vote buying? Ano pa ba? Ano pa ba yan? Di ba? Ginagawa nyo lang legal. Pagka kayo nanalo, magkakapera kayo. O di bilihan ng boto. Ayaw mo ng English na vote buying. Vote buying. O di bilihan ng boto. Tinatarantado nyo mga Pilipino niyan eh. Di ba? Ang tanong, may yagballs ba ang Quadcom para imbestigahan yan? O dahil kakampi nila, hayaan mo na kahit anong gawin yan. Bumili ng boto yan. Gamitin ng akap, etc. Bahala siya. O kung kunin niya sa pag-aartista niya. Okay po ba yun? Ligawan yung mga sige, kunin nyo lang yung pera, pero wag nyo iboto, ha? Huwag kayong tanga. Hoy. Di ba? Dikit kay ano yan, ha? Pansinin mo, ha? Yung style na ayuda ni Tamba, gaya na nito. Para magtsuhin na yung dalawa. Iingat po kayo. Kasi, ito sa mga manunood ko, payo lang. Pansinin ninyo, kung sino yung madalas ninyong kasama, nakakaparehas nyo na. Mag-iingat kayo sa mga kasamahan ninyo. Baka nagsasama kayo sa adik, maging adik kayo. Baka nagsasama kayo sa mga buhaya, maging buhaya kayo. Baka nagsasama kayo sa mga kokak, maging kokak na rin kayo. Mag-iingat lang, payo-payong kaibigan. Kasi ito, nagsasama kay Tamba. Gagawin ng pagkapanalo saan? Sa pamimili ng boto. Bigay, ayuda.
mamimigay ng pera, inilalathala yung kanyang muka na kailangan siya ay manalo. Oh. So kung kayo ay may saya kay Tamba, sige, boto nyo to. Pero kung galit kayo kay Tamba, ba't nyo iboboto tong mama na ito? Diba? Ugaling mag-ama na eh. Bilihan na ng boto. Wala na, asa na plataforma. Wala na. Pera na lang. Mag-iingat kayo ha. Dapat siguro maging wais kayo na 0 votes doon sa lahat ng nagiging gamit, tuta, aso ni Tamba. Kaugali niya na eh. Diba? Parehas na parehas. Okay. Ulit. Magiging Vice Governor Genovante, triple ang bibigyan namin sa inyo. Okay. Oh, ang tanong dito, anong resulta? Oh, magbibigay siya ng pera, gusto ba siya ng taong bayan? Tingnan po natin. Tingnan natin ha. Saglit. Nang dahil diyan, wait lang ha. Nang dahil diyan, kung Dan Fernandez kulelat sa Laguna Gubernatorial Survey, sa pagka-gobernador. Kasi tumatakbo siya, hindi na congressman, pagka-gobernador. Naku, maawa kayo sa mga taga-Laguna pag kayo binoto ninyo ito, pambira. But anyway, natuto sila. Kahit magkakaroon ng bigayan, kahit titriplein pa yung pera, kunin lang nila yung pera. Pero hindi nila iboboto. Okay, kung Dan Fernandez, ito'y bali-balita lang, nagtatanong lang. Ikaw daw, babalik ng pag-artista. Magbo-ballstar ka daw ulit at parang tinatarget mo raw yung Viva Max. Ano ba yung Viva Max? Hindi, totoo. This is honest Hindi ko alam, ano ba yung Viva Max na yan? Basta, anyway, tanong lang yan, Dan Fernandez. Payo ko lang sa'yo, Dan Fernandez. Pagbutihin mo ang pag-google mo. Okay? Kasi minsan mali-mali ka na sinasabi. At pagbutihin mo yung pag-i-English mo. O better yet, kung hindi mo talaga kaya mag-English, mag-Tagalog ka na lang. Sayang, gwapo ka pa naman. Panalo ka na sa itsura, papangit ka pa sa pa-English, mag-Tagalog ka na lang. Okay? Pangalawa, wag mong gayahin si Tamba. Ayaw naman ng taong bayan kay Tamba. Kahit ikaw ba, Dan Fernandez, wag tayong magloko. Talaga bang gusto mo si Tamba? O dahil sa ano? Alam mo na. Ay, naku. Diba? So, ito, maliwanag ayaw sa'yo ng taong bayan. Dapat magtrabaho ka. Hindi yung nakaasa kayo sa kung ano-anong political agenda na ipinangako sa inyo kapalit ng paninira ninyo at panghaharas sa mga Duterte. Hindi po gawain niya ng matipunong lalaki. Dahil ang matipunong lalaki naghahanap buhay ng tapat. Diba? Naman, ang taong bayan, ayaw sa'yo. Kasi alam mo, yung mga lumabas na survey, pumapangalawa siya. Tapos, naging pangatlo. Ngayon, kulelat na. Uy, naku, pambihira. Good luck. Di bali, at least ikaw ay may career. Pwede ka pa maging artista. Eto, tingnan pa natin to. Eto, tingnan nyo. Gumawa na lang kayo ng pelikula, Joel Chua. Ito pa, isang tropa. Isang aso ni Tamba na tropa ni Dan Fernandez. Wala rin. Malabo rin maging congressman. Pangalawa siya. Kasi yung pangatlo, undecided. Joel Chua, ano nangyayari sa mga ano mangyayari dito? Naku, kawawa ka, Katamba. Sayang ang mga na-invest mo sa mga aso mo, pinakain mo, pinatawa mo. Ay, hindi pala aso. Sayang yung mga pinakain mo nga karne sa mga buhaya mo. Uy, Tamba. Tapos mawawala lang congressman. Naalala ko, may nilabas akong video si Joel Chua. Mamimigay ng ayuda ang sinisigaw ng taong bayan, Yorme Isko. Patay ka dyan sa Maynila. Yan ang balita. Magbabalik artista si Dan Fernandez. Sumama ka, gawa kayo ng pelikula. Gawa kayo.
bagay kayo doon. Ay habol nyo sa Manila Film Fest. Baka sakali. Joel Chua, kaysa naman mapunta ka sa Kangkungan, mag-artista ka na lang din. Palakas ka. Sayang, nang pakinabangan mo naman yan si Dan Fernandez kasi wala ring kwenta. So sana, sa pagretiro mo sa politika, ito'y mahihirapan na itong makabalik. Unless na lang, dilaan nito ang puwet ni PRRD. Wala na ito. Ay, nako. Ay, magandang pangitain niyan. Alam nyo kung bakit? Natututo na ang taong bayan. Hindi na sila papabudol. Last na yung pangbubudol ni Marcos. Ako pa nga pala ay nagpapasalamat doon sa mga kababayan natin dahil sabi nga, inaamin na nila na sila ay nabudol at sila ay nanunumbalik na sa mga banateros, naniniwala na sila na kaya hindi namin i-promote si BBM dahil sabi nga ni PRRD, bangag. So talaga kami kahit dati hindi namin sinuportahan niya kahit sinabi ni BP Sara, 'di ba? Pero ngayon marami na nanumbalik na mga banateros, maraming salamat sa inyo at natuto rin naman. Welcome back at natuto yung marami. Kita nyo si Joel Chua, yung mga buhaya ni Tamba, wala na. This is a very, very good sign. Salamat. At sana po, mas marami pang taong magising. Hindi na po sila maging magpapabudol muli. Sana last na yon. But again, magandang pangitain na ito. Talagang natuto sila sa pambubudol ng Marcos. So Joel Chua, congratulations. Ipon-ipon ka ng marami and I suggest yung mga naipon mong pera, wag mo nang ubusin sa election dahil hindi ka naman nanalo. Itago mo na yan. Make sure na kung ano man yung naliko mong pera diyan sa iyong pagiging politiko ay umabot hanggang sa 3rd generation, 4th generation mo nang hindi na magtatrabaho yung iyong mag-anak at umasa na lang doon sa mga nalikom na pera. Di umano. Yan ang sabi-sabi, Pero, baka sumugal ka pa kasi, malabo ka ng manalo. Okay? So, since congressman ka pa naman hanggang mag-2025 election, pagbalik ng sesyon ng 19th Congress, banatan mo ng banatan si Duterte nang mas marami ka pang mapakinabangan sa amo mong buhaya at makapag-retiro ka ng maganda-ganda sa politika. Okay? So, yan ay suggestion lang naman. Kung ayaw mong sundin, bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na ano ka na. Or sama ka na lang kay Dan Fernandez, mag-artista kayo parehas. Okay? Ito, pakinggan naman natin. Ito nga bagong statement ni BP Sara dahil marami pong natakot dito sa politika. Sige, pakinggan natin si BP Sara. Hindi po yan si BP Sara. Itong susunod. Nagpaabot si Vice President Sara Duterte ng mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad at respeto sa mga Pilipino ngayong holiday season. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, hinihikayat niya ang mga Pilipino na mag-alay ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga kapos sa buhay at may karamdaman. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad. Ay, nako, Bibi Sara, huwag ka magaganyan. Daming natakot sa statement mong yan. Lalo na yung mga dilawang tae. Yung sorry. Sa mga kumakain dyan, pasensya na po. Doon sa mga dilawang inodoro, nako, daming natatakot sa statement ni BP Sara sa ganyan. Bakit? Kasi 'di ba, kamakailan sinabi niya na hindi siya magpapatawad. Okay? Nag-speech siya na may dapat kayo magpatawad pero ako hindi ako magpapatawad. Ngayon, ang statement ni BP Sara, magpapatawad siya. Nako! Kinabahan ngayon yung mga political analyst, mga politiko, mga kaibigan ng mga politiko. Ano na naman daw ibig sabihin nitong si BP Sara sa mga binitawan niyang ganyan? Kasi medyo contradicting. Ang sabi naman daw ng iba, lalo na yung mga laos na dilaw, ang sabi naman nila ay parang tila lumalambot si BP Sara at nagkakaroon na ng secret agreement sa Malacanang. May mga ganun-ganun pa sila, di ba? But ito lang ang katunayan niyan.
Una, lahat po ng galawan ng Duterte, lalong-lalo na si VP Sara ngayon, ay talagang sinusundan nila. Ha? Si VP Sara, diyan mo malalaman. Even, alam mo kung madaling mahalata kung ikaw ay malakas. Pati kalaban mo pinapanood ka. Ha? Ikaw ang nagdidikta kung anong dapat. At yung mga kalaban mo nagre-react. Tapansinin mo, may sasabihin si Sara, magre-react sila. Mag-a-adjust sila kung anong gagawin. Pag may ginawa si Sara, may magre-react sila according dun sa ginawa ni VP Sara. Yan po, ang ibig sabihin yan, lantarang maliwanag na influence. Ang lakas po talaga ng influence ni VP Sara, nagli-lead siya, yung iba, nagre-react lang. Kaya, ang daming kumukuha nito ng, teka muna, ano na namang ibig sabihin ni VP Sara nito? Parang, iba dun sa last statement niya. Ito masasabi ko sa inyo, pinaglalaruan kayo. Ginagawa kayong tanga. Bakit? Kasi alam ni VP Sara, ang influence, ang alas, ang joker, nasa kanya. Di ba? Nasa kanya eh. Pag ginawa niya to, sunod kayo. Pag sinabi niya to, sunod kayo. React lang kayo. You will not lead VP Sara. She will lead you. So, diretsa ang salitaan, pinaglalaroan kayo. Okay? Bahala na kayo dyan kung anong iisipin ninyo. Basta si VP Sara nakahanda at higit sa lahat, mahal mo, mahal ko, mahal nating lahat, mahal ng bansang Pilipinas. Kayo dyan sa Gedli, kayo dyan Pulahan, kayo dyan Pinklawan, kayo dyan Dilawan, at higit sa lahat, kayong mga NPA, kayong mga komunista, dyan lang kayo sa paligid. Babalikan kayo ni VP Sara pag umpo niya. Sooner or later, but for sure, uupo si VP Sara, relax lang kayo. Dyan lang kayo, watch us. Watch us. Watch us. Panurin niyo si VP Sara. At habang sinusundan namin mga Duterte, mga DDS, mga nagmamahal sa taong bayan, nood-nood lang kayo, ha? At unti-unti kayong uubusin, kayong mga komunista. Alam naman natin, si VP Sara, number 1 galit yan. Ang Seminay din, sa mga NPA, mga rebelde dyan. Doon na kayo sa bundok, okay? Tuloy. Bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa... Huwag kang patawad ng patawad, VP Sara. Yung nadidinig ng mga kalaban mo yan. Paano naman ginagawa, VP Sara? Puro ka patawaran. Sabi ko ba hindi magpapatawad? Mumubula na naman ang bibig. Nako. Pero ang galing, no? Nakita nyo kung paano nag-grow si VP Sara? Kasi nabudol to eh. Di ba? Nabudol to ni BBM nung magkapatid. Di ba? Si PRRD, sanay na sa politika eh. Pero si VP Sara, honest siya, maganda ang puso, may experience sa politika, pero hindi katulad nung tatay niya. Mas malakas ang experience ng tatay niya. Kaya naman, nabudol pa rin si VP Sara. Dati ko pa sinasabi, even before nilang birahin si VP Sara, puro kapalpakan pa lang ang ginagawa ni Marcos. Sabi ko, maraming matututunan si VP Sara. Kasi ako naniniwala, si Sara ay matinong tao. Mapapansin mo at mapapansin niya yung mga kasamahan niyang bulok. At matututo siya ron. Yan na, natuto na siya. Hindi na siya nabubudol. Tapansin nyo, hindi na siya nabubudol ni Amy. Diba? Hindi na. Dati nabudol eh. Si Amy nang budol dyan eh. Hindi na siya nabubudol ngayon. Anong karakas nakuha niya sa tatay niya? Pinaglalaruan na yung kalaban. Diba? Iba statement dito, iba statement doon. Pero yung mga tunay na DDS, alam natin nangyayari. Alam natin ang susunod. Diba?
Huwag niyo sabihin hindi niyo alam, di ba? Alam natin. Walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagiging bukas palad sa Ito namang broadcasted. Diniin pa yung pagpapatawad. Galit na galit nga sila dyan. Sabi ka magpapatawad. kapwa. Sinabi pa nito na bukod sa mga material na regalo, dapat ding ipaabot ng mga Pilipino Pinarinigan pa ang ayuda. ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Matindi. Ito next po, pag-usapan natin. Ito, anong tunay na ibig sabihin na si PRRD ang magiging abogado ni BP Sara? Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad mo ng linya din naanad mig linya ba sa kang Digong kang Duterte pinaskuhan ni Mayor ni President ni Rodrigo Duterte. So first time mo karon dili? Kadua. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit-bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time mo? Yes, ma'am. Experience lang usay madawat ron. Experience lang, ha? Kidala na ako, ma'am, kay nagpila, nagtsaga lang pila. Pero ito, tinan ninyo, ha? Yan po ay taon-taong ginagawa nilang mga Duterte. At pansinin nyo, mahal sila talaga ng taga Davao. Kasi alam nyo, nung dumayo dyan, nandoon po kami isipin mo, may bagyo, may baha sa ibang lugar. Itong grupo ni Tamba, dyan namigay sa Davao. Walang tao, hindi ganyan. Kahit namimigay. At pansinin nyo, pansinin nyo yung video na yan, kung meron bang nakalagay na po mukha nila or may pangalan nila o ngayon lang ba nila yung ginawa. Dati, taon-taon na po nilang ginagawa yan ng mga Duterte. No? So, talagang mapagbigay ang mga Duterte at walang binanggit na katulad ni Dan Fernandez. At pag ako nanalo, magiging triple yan. Walang ganon. Walang drama. Kasi nga, sabi ni PRRD, pera nyo yan. Pero bagamat si PRRD ay hindi na politiko, patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga kababayan niya. Ganyan po ang mga Duterte, hindi plastic. Yung iba kasi, alam na alam mo kaya nagbibigay ng pera dahil bumibili ng boto. Dahil gusto nilang iboto sila. Mga plastic nga 'Di ba? Etong kila PRR, hindi plastic, dati nang ginagawa yan at walang kasamang kampanya. So, malayo. Malayong-malayo po ang pag-uugali. Naku, parang araw at gabi. Itim at puti yung pagkakaiba nila PRRD dito sa mga Marcos, higit sa lahat dito kay Tambaluslos. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Tingnan nyo, walang pangalan yung plastic. May nakalagay bang tingog? Walang mukha ni MR, no? Wala. Plastic lang talaga. Ha? Kasi, kung mamimigay ka ng plastic na may mukha mo, plastic ka.
Ah. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Yan, hindi kayang gawin ni Marcos yan. Puro presko. Nakita nyo ba yung pag-grip nila mag-asawa? Asan sila ngayon? Pamilya nila, asan ngayong Pasko? Oh, tapos ito yung sinasabi ko may ginawa ang mga Duterte, magre-react yan. Huli nga lang. Yan si Marcos, lagi namang huli yan ay, namigay sila, personal, gagayahin nila yan. Yan yung sinasabi ko na ang nag-i-influence Duterte, sila gaya lang, react lang. Di ba? Pero hindi kaya ni BBM yan. Kasi alam nyo, hindi talaga people person yung mga Marcos. Mga elitista yan Di ba? Huwag tanga. Di ba? Hindi nila magagawa yan kasi hindi naman talaga ang puso nila para sa mga mahihirap. Ang puso niya para sa political agenda nila. Huwag na po tayo maglokohan, diretsahan na po tayo. Pansinin niyo yung kampanya ni Marcos, ayaw nga niya nagpapahawak di ba? O, hinihila niya yung kamay niya pag kinakamayan siya. Mga mata pobre yung mga New Yorker daw sila Ayaw nila sa mahihirap. Hindi katulad nito sila BP Sara. Ganyan sila. At yan natural nila, hindi ka plastikan yan. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Magpadayon gihapon ang Magpapatuloy pa rin ang aming opisina, ang Office of the Vice President. ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course ako sa At syempre ako sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan at sa sisiguraduhin namin sa ato ang mga kababayan ug paniguraduhon namo nga amo pang mas palalakasin pa namin ang aming proyekto para sa mga Pilipino. Gon nga mo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino. Pagdating naman sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. Malaking bagay yun kasi legal team yan So hindi lang naman isang abogado. But being one of the lawyers na magiging tutulong kay BP Sara bilang abogado ay si PRRD. Ang malaking ibig sabihin yan. This is political. Alam naman natin ang impeachment ay not really legal. Talagang yan pag pinag-initan ka lang pinag-initan. Kasi sa katunayan nga, mas maraming impeachable offense si Marcos. Yan pa nga mai-impeach si Marcos. Sa tingin ko lang, kasi mas marami yung Kaya lang, ang kwarta, ang pera ay nasa kanila. Sabi nga ni BP Sara, ang pera ay hawak lang ni Saldico at ni Martin Romualdez. Sabi ni BP Sara, ang pera ng buong Pilipinas. No? So nasa kanila ang pera Kaya marami silang nabibiling politiko, mga para gipitin at harasin ng mga Duterte. Di ba? Pero kung impeachable offense ang pag-uusapan, mas marami si Marcos. Kaya nga naman, this is political in nature lang. At napaka-importante na magiging lawyer si PRRD. Dahil, siyempre, alam naman natin ang political power. Nirerespeto pa rin yan si PRRD. Dating presidente yan. Yan lang ang lumabas na presidente na mahal ng taong bayan. Karamihan ng lumabas na presidente, pagkatapos ng termino nila, sinusuka na sila ng taong bayan. Si PRRD, until now, mahal ng taong bayan. Kaya nga naman, malaking bagay yun. Ibig sabihin, this will be a fight really now. Kung matutuloy yung impeachment, this is political. Hindi lang po sila lalaban legally. Kasi alam nila, pagdating sa legal battle, panalo sila talaga Kayang ipaliwanag ni BP Sara ang patungkol dyan. At meron siyang kapangyarihan at pagkakataon makapagpaliwanag pagdating sa Kamara, pagdating sa impeachment. Hindi katulad dyan sa mga investigasyon ng mga tuwadcom na yan, hindi naman siya pinagsasalita. Pero dyan sa impeachment, pwede siya makapagsalita. Pwede sila makapag-reason out.
But then again, hindi lang kasi nga yun legal lang. Malaking bagay dyan ang political. And, pansinin nyo, nung umattend si PRRD dito sa mga buhaya na ito, even sila natakot. Di ba? Alam na ang lahat yan. Nag-iba ang tono nitong mga buhaya. Nabawasan ng pangil. Parang si Paduano lang ang laging galit. Pero kahit papaano, naduwag din to si Paduano, umatras din ng Yagbols. Bakit? Hindi nga siya nagtanong eh. Lagi lang siyang sigaw ng sigaw. Alam mo, ang taong sigaw ng sigaw lang at hindi naman makapagpaliwanag, wala namang utak yon. Eh syempre kay PRRD, natakot siya. May utak eh. Abogado. Hindi niya pwedeng daanin sa sigaw-sigaw. Hindi yung nakapagtanong si Paduano. But in short, ang laki po ng magiging parte ni PRRD. Dahil nga, respetado siya. Even ng mga kaaway niya. Pansinin niyo, si Abante nga, lumapit pa sa kanya. Nagpa-picture pa. May picture pa sila. Ganun po ang influence until now ni PRRD. And good thing, this is a fight. So tayo mga Duterte, tayo mga DDS, suporta lang tayo ha. Kalimutan na muna natin yung ating pagkakaiba-iba. Basta tayo, suportahan natin ng Duterte. Huwag po tayo maging swapang. This is not our fight. This is not about us. This is the fight of Duterte. Tulungan natin kasi pagka naman sila ay nanalo, ay tayo naman makikinabang kasi lalayas ang mga budol-budol sa Pilipinas. Sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases. Mo yang ginaingon. And he's preparing his documents karon. He will be one of the lawyers of all the cases. Maganda yan. Ibig sabihin, actively ang participation ni PRRD ngayon kay BP Sara. Kasi pansinin nyo, dati sinabi niya, kaya niya yan. Kaya niyan, kaya ni Inday. Pero ngayon, hindi na. Lahat ng kaso, siya na magiging abogado. Nakakatuwa. Nakakatuwa dahil nagsisimula na po ang plano na ating naririnig matagal na patungkol sa Duterte. Nagsisimula na po. And I'm excited because we all know 2025 is the year. Sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang gihapon atubangon. Alam naman natin yan eh. Alam naman natin na walang kasalanan si BP Sara. Kita mo nga, ang laki ng confidential funds si Marcos. Ang dami pa nga niyang impeachable offense. Walang yagbols. Walang tapang itong Quadcom na imbestigahan si Marcos. Alam natin political. Why? Bakit binabato ang Duterte? Malakas eh. Simple. Simple. Ang daming insecure. Galit, alam naman natin galit sa kanya ang Dilaw. At marami sa Dilaw nakakampi ng NPA mga komunista. Diba? Sino bang kumakalaban dyan? Sa mga komunista, NPA, ang Duterte. Maraming galit sa kanya. Na-addict. At may mga pula na addict. Diba? Bakit galit ang mga addict sa kanya? Sino bang sumusugpo sa addict? Di Duterte. So, maraming galit na pula at addict sa mga Duterte. Di pagkakaisahan. Kasi pag nakaupo yan, sira na naman ang negosyo ng mga addict. Sira na naman ang negosyo ng mga komunista. Sira na naman ang negosyo ng mga smuggler. May maraming inggit. Simple lang ang paliwanag dyan. Maraming insecure sa mga Duterte. Nagbabalita mula. Ganyan lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas ha. Pero wag nyo pong kakalimutan, subscribe po kayo sa channel ko. Pakicheck kung nakasubscribe na po kayo. Enjoy nyo po ang Christmas season. Christmas,
New Year, etc., etc. Ingat-ingat lang po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.